Raging hot. Too damn and hot. It's too hot. Yep. Napakarami, parang 228 items ba yung nabito niya. Oo. At kung gano'ng karami ang mabibito, masasayang yung pondo kasi pag vetoed items, ibig sabihin, hindi pwedeng gastusin Yeah. yung halagang inilaan nila doon sa National Expenditure Program. Oo. At sinabi niya nga, hindi ko na makilala yung President's Budget o yung National Expenditure Program dito sa enrolled bill na dumating sa Malacanang. So ito na yung parang dito na siya napuno na kung saan, teka muna, sobra na yata. Siguro kaya niya naisipang ipasok doon sa kanya zona na incidentally, yun ang most uploaded. Yeah, May yeah. standing ovation pa nga eh. Oo. Na yung mensahe niya na mahiya naman kayo. Oo. Para sa Ako, kanila. I'd like to think, kasi luminga-linga ako doon sa zona, sa reaction. Talaga merong mga tumayo. So I'd like to think na may mga miyembro pa rin ng Kongreso. Ano naman siya sa mga kababayan natin, di ba sabi niya? Oo. Eh sana yung ating mga kababayan, ituro ninyo, tumulong na kayo. Oo. At i-point out ninyo Bantayan. kung ano yung nasaksiyan nyo na mga maling pag-implementa ng proyekto. Comprehensive at independent kasi hindi malayong Oo. mangyari na merong kasabwat sa loob For ng sure. kagawaran yung mga DPWH, oo. corrupt. So anyway, having Meron said that, talaga. Oo. having Hindi said yung that, hindi malayo mangyari. Sigurado nating merong kasabwat kasi it takes two to tango ang mag-iimplementa. Although yung iba siguro napipilitan kasi may pressure galing sa mambabatas na yeah. nag-insert Oo. ng pondo para sa isang flood control project. Katunayan, dapat na mabago rin, and I hope yung DPWH Secretary will stand up on this. Kasi ang karamihan yung district engineers, ang nag-designate yan, ang namimili, mga congressmen eh. Yes, oo. Terenador, ano sabi niya? Mga district engineer, sinong namimili? Si congressman. Ngayon, tatanungin mo kami, maglabas ng ebidensya, itong si Mayor Benjamin Magalong. Kung talagang merong 40% kickback itong mga congressman. Ikaw naman, bro. Naglolokohan naman tayo dyan. Oo. Ayun. Sa Para DPWH. kutsabaan nila eh. Yes. Walang parang sa pressure naman na pinapataw nila doon sa DPWH Secretary. Wala rin magawa eh. Yeah. Ang problema kasi, wala magawa. Bakit? Kasi may mga involved din sa DPWH, so kailan pakisamahan. Kung hindi, ibubulgar sila, papatawag sila. Yeah. Kaya ako, yung panahon ni ni Secretary Dave Singson, noon pinakamainam yung nangyayari sa DPWH kasi minsan yung mga mambabatas, siguro may napagbibigyan din, pero hindi makaporma yung mga mambabatas sa kanya noon. Natatanda ko kasi nasa Senate ako noon eh. Oo. At siya, at any given time, yung maliit niyang iPad na hawak-hawak, pwede niya makita, naka-map-based yung kanyang may app siya eh. Oo. Kaya pag tinatanong namin siya, pag nagtatanong ako sa committee hearing, agad-agad nasasagot niya eh. Any specific project on the ground, Oo. sasabihin niya kung anong status. Oo. So, sana mabalik yung panahon na yon na kung saan, medyo, of course, aminado naman siya, hindi niya na zero level yung corruption sa ahensya, pero napakalimitado. Yeah. Tayo mga Pilipino,
Ali sa Kapatpi, bumabaw na yung kaligayahan natin eh. Parang moderate lang yung grid Yeah. ng mga matatakaw. Happy na tayo eh. Correct. Dapat talaga wala. Oo. So anyway, Senator, having said that, ito ngayon ang banner story po ng Inquirer, ang sabi po ni Secretary Bonoan, inamin naman po niya na kulang. Kung hindi wala, kulang talaga yung monitoring nila. No? Wala daw paraan para mabantayan po nila itong mga pinatutupad na mga infrastruktura. Incompetent Particular talaga. po itong flood control projects po na ito. So paano po yun? Hiningan siya ng listahan, pinapa-audit sa kanya kung ano yung bigo, ano yung ginatapos, ano yung goals. Well, there's actually, kung hindi lacking, totally walang way to monitor po itong mga flood control projects na ito. Lang yan talaga si Buno, ano? Kami mismo, nahihirapan eh. Kasi bago ka mag-SONA, pagka-proklama pa lang sa akin noon, sigurado ako'y senador na ulit babalik. Nagsimula na kaming mag-review eh. Ang sabi ko sa mga staff ko, balikan natin hindi lang ng 2025, umalis tayo hanggang 2023. Actually, yung flood control project na ginastos niya, nagugulang niya ng 1.907 trillion, almost 2 trillion. Sabi ko, balikan nga natin yung hanggang 2011 kung magkano na talaga. Kasi napansin ko, at the time talaga nagkakabahaan dahil sa mga bagyo na nag-uusap-usap kami ng staff. Sabi ko, tingnan nga natin yung historical data. Bakit yung rise ng flood waters parang directly, o hindi parang, directly proportional doon sa increase ng budget. Tapos sabi ko, di ba, absurdity yun? It's really absurd, ano? Parang paradox eh, reverse eh. Dapat yan, tumataas yung budget natin para sa flood control. Dapat bumababa yung flood waters. Eh, bakit directly proportional siya? So sabi ko, tingnan niya natin ngayon, ang tasking ko sa kanila, maghanap ka tayo parang randomly ng mga palpak na mga flood control project para mapanagot natin sinong kontraktor dyan at sino yung malamang na contact ng kontraktor dyan sa flood control. Meron na kaming na-identify na mga ilang-ilan. Sa unang pag-aaral niya na parang kung ilan yung major flood control project daan eh. And ang lahat, parang kabuuan na sa mga, ang bilang nga ni Secretary Bonoan, di ba sabi niya natapos na sila doon sa mga around 9,856 projects na raw yung natapos. Pero meron pa silang backlog na around 5,000. Hindi natatapos. So, gusto natin makita, anong itsura ng 9,856 na project na sinabi niyang completed. Pero, madali sabihin kompleto, pero anong pagkagawa? No? Kasi marami tayo naririnig sa ground, na lalo yung dredging. Ang dredging talagang dyan, grabe yung corruption dyan, kasi halos hindi naman nagde-dredge, kasi yan ang pinakamadaling lusutan, dahil isang bagyo lang, tilted na naman yung ilog o yung lake. Kaya mahirap i-audit yan eh. Noong panahon ni President Sinata, tanda ko, kwento niya sa akin in one of our meetings, sabi niya, hindi na sila lulusot kasi meron na invento ang DOST na kung saan madidetermine na kung bago yung tumabon na puti o dati na. Kaya kung yung proyekto ng dredging na halimbawa sinabi niya, na dredge niya, at pag na-detect daw ng DOST, nang dati ng putik yung nandoon, hindi bago, after ng bagyo, papapanagutin. Pero hindi ko na nasundan kung talagang merong ganong intention o ganong sinabing in toto, i-approve niyo yung National Expenditure Program. Ang sinabi niya lang, pagka hindi naka-align doon sa aming pinadalang budget sa inyo, actually, parang sa Monday yata, katransmit na yung National Expenditure Program sa House. Kasi yung nasa Constitution, ipapadala ng Pangulo within 30 days after SONA sa House. Pero usually, binibigyan na rin kami ng kopya. Kasi kung hihintayin pa namin matatapos yung House, bago kami magtalakay sa committee, medyo kulang yung oras. So, sinasimultaneous na namin yung committee hearing sa House. Ang basihan lang muna namin, yung net. Saka na lang namin tinatalakay. Yung budget measure na i-enroll nyo pa po. Ganon ka-weak leader yan si Marcos Jr. Kailangan niya pang punahin sa SONA, yung mga walang yan, hindi niya mo kayang kumpasan, na yung tipong sabihan, no, na, huwag naman ganyan. Hindi niya kaya yun.
Yan, parang ano lang yan, cabinet secretary, lahat po talaga magka-corpus resignation. Ganyan kawalang kwenta presidente natin. Yung tipong hindi nila ramdam, wala ko silang takot sa administrasyon na, ay grabe, hindi lulusot kay ano yan, kay Marcos Jr. Kasi kay Digong nun ako hindi lulusot kay Digong yan, huwag nyo na subukan. Papahiya lang kayo. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Pinarmahan pa rin. Sa akin, hindi bali na mag-reenactment o reenacted budget. Yun ang masama. Yeah, Rena. Kung wala kaming time, kasi ang kahilingan ko lang dito, sana magkaroon kami ng ample time na i-review. Pag binito niya, kasi pwedeng i-veto ng Presidente yung budget measure. Dalawa lang yan tax measure at saka yung revenue measure, saka yung expenditure natin program. Yan lang pwede mag-line item veto ang Presidente. Pero kung napakarami niya i-veto, ang sinabi niya, ibabalik ko na lang sa inyo, bibito ko na lahat yung enrolled bill. Pag nangyari yun at wala kaming time, abutin kami ng December 31, reenacted budget tayo. Masama yun kasi yung lahat ng pondo Kung ikaw talagang lingkod bayan, hindi mo gugustuhin na magkaroon tayo ng constitutional crisis. Di ba? Yung kapangyarihan ng Korte Suprema na ika nga mag-interpret ng saligang batas, sila ho yan. Huwag mo natin panimasukan. Huwag mo natin sila pagbintangan na judicial overreach o kung ano-anong kabalbalan. Ang sigurado dito, ang Senado walang jurisdiction. Ngayon, para sa mga senador na talagang gumugusto na magkaroon ng impeachment trial, ito mag-trial ko. Senator Gingrich, din-stop mo na naman ang kalo ba ng sirisa. Huwag mo sabihin ka ba ng sekretarya. Diba? Hindi ka ako ganyan. Dahil ang constitution na ipinahin ng House of Representatives, so hindi ko na pa-jurisdiction. And the second will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction. Pero sa tayo na ba rin, nakakinggan yung mga hindi ba tayo arguments din ng mga user? Of course. So, pwede mo change Hindi na. Because kung saan na yung decision of the Supreme Court, kahit pa maganda yung kanilang nila, ang pagkakitiyan ng Supreme Court ng decision. Hindi na sila. At yes, pag nag-file ang House ng Empire at may works, that's what I would be the way. We will abide by the rule. So, mga nilabos sa Supreme Court. Hindi. Yun lang ang mga kabayan. Pero sabi ng mga totoong legal luminary, hindi yung mga lakbang luminary. Yung totoong mga legal luminary, base daw sa mga kanyang klaseng desisyon. Pagka ginaan mo sa ang desisyon, wala nang ano dyan, wala nang reverse dyan. Pero itong mga media na mga pag-asa pa paano pagka nagbayad ng MR, tapos hindi mag-desisyon? Puro pwede kong, wala nang hindi ko rin siya kung Supreme. Ayaw nyo ba yan? Meron tayong independent sa kanyang pamahalaan na hindi hawak sa liig ng Islamic law. Ayaw naman po kayo, pero kami hindi hawak kayo sa liig ng Islamic law. Kaya dapat matuwa kayo na itong sakay ng pamahalaan na ito, hindi ka na pagpunan lang kung mas tama yung hindi nila, di ba?
Yes. And that's a lot. Kasi sila pamimigay, siyempre mapapaisip yung mga pipirma. Teka lang, yung mga pinalitan natin dito, tag 150 kada pirma. Tayo pipirma tayo para sa wala. Para sa wala. Eh mga makakapalang mukha, yung mga mukhang pera yung karamihan sa mga congressman na yan eh. Di ba? O, hindi ako pipirma dyan. Speaker, kung gusto nyo pumirma kami, ika nga, kung anong ginawa nyo doon sa mga naunang pumirma, dapat ganun din sa amin. Ganun mo yan. Kaya malabo na kung mangyari ang impeachment na yan. Malabo na meron magpapay. Hindi tayo sigurado kung talagang dire-diretso pa yan. Kasi booking na sila eh. Accountability na dyan ang ombudsman. Pinapasagot naman kayo ng ombudsman. Dami yung teka lang, ba't binibigisa naman ang ombudsman? Mukha na itong dalawa na ito. Mag-iiwalan sila. Paano na yung Mexico na yan? Boyd and Ab Inicio, from the very beginning, Igana, With government and public accountability, Manila 3rd District Representative Attorney Joel Chua. Congressman, magandang umaga po. Ay, ma'am, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ninyo talaga. Salamat sa panahon, Congressman. Una po sa lahat, kailan po mag-hacking man po ng motion for consideration po ang Kamara sa naging Supreme Court decision po sa impeachment po ni Vicky Sara? Meron po kami 15 days to file the MR. So, siguro po mga by late next week. Ngayon, inaayos pa po lahat ang mga argumento po natin. gandahan nyo yung argumento nyo. Ilatag nyo ng manigit kung tipong yung unanimous decision, sana ay mabaliktad nyo. Problema sa inyo eh. Bumasta kayo parang Diyos dyan sa House of Representatives. Dito po ba, Congressman, sino po mga abogado ang magpreprepara ng motion at may papel ba dito ang ating Sojern? Ay, definitely po, may papel po yung ating content. Pero siyempre may mga tumutulong din po sa hanay po namin at saka sa hanay din po ng may mga iba pong mga volunteer na mga abogado. Okay. Opo. Congressman, hindi ko pong nabalitaan na ang Senado po nagtakda na ng araw para pag-usapan nila ang issue nito. Kung sila ba'y tutuloy o hindi. Ano po muna yung reaction ko? Well, alam mo, pero lang, manuntin, siyempre, malamang nakahinga rin sila ng maluwag. Dahil alam naman natin, ito sa BNPP, yung kanilang mga kalupin pagdating po dito. Siguro ako, Sabihin mo yung salapin, Brad, tuloy mo yun! Gusto ko marinig! Pamunuan ng Senado, direksyon ng Senado, yung isang ayusin mo, Brad. Huwag yung tipong magsasabi ka ng sentence, tapos yung sasabi ka ng motion. Hindi mo tumubugin sa punto. Huwag mo gayahin yung mga vlogger. Napagkakaroon yung umpisa ng talks, hindi nila matumbuk. Tumbukin mo, Brad! Ano to ba? Ano yung Senado? Ano yung from the very beginning? Si Cheese. At umamin na ayaw ko ito. Ano ka to? Senate President. Sinasabi ng ibang mga senador, hindi pa tayo ng Cheese na to eh. Tapos ang dating ngayon na Senado ayaw ko ba? Hindi mo ako. ayun ko na lang kung ano po yung pag-ibig na pag-uusap. Opo. Congressman, kung saan lang po, no, napagboto nila, at sabihin nga na sila po ay susunod na sa Supreme Court decision at sabihin na po nila that they are going to dissolve the impeachment court, will that matter kung dumating ang inyong MR after that decision sa Supreme Court? Ano sa palagay po nito? Alam ko niya, Ma'am, ako, hindi naman po ako magtataka kung gano'n po maging resulta ng kanilang potohan. Kapag kami po, sa balik po namin, uwinan po namin na talagang magagawa po namin para lahat po ng mga legal remedies i-export po namin. Okay, sige po.
Sige. So, Congressman, ito po naging source ng ating presidente. Klaro mo naman, you were present there. Ano po, yung mga kanya sinasabi na mahiya naman kayo. Opo. Doon po sa Nagkaya ka ba? Doon sa ba? Yung pinatayo mo ba na kayo sa bangketa? Ano, kumusta? Yung basta, kahit hindi na nasaan, nandoon sa basurahan. Di ka ba naiya doon? na iyon na binabanggit niya na mga usapin ng accountability. Ano po ang reaksyon po ninyo bilang committee chairman po ng Committee on Good Government and Public Accountability? Well, titignan po natin yan. Hindi naman po natin po pwedeng balik-balik yan. Hindi naman Pangulo ang landanin atong po dito. Kanil po kasi, ang unang muna natin gagawin, upuin po muna natin yung mga miyembro ng ating committee. And then, pag naguuna po sa mga miyembro ng vice chair, papatawag po natin at pagkakapan po natin yung mga ganitong klaseng bagay. Opo. Ang Congressman, kasi nga po, ngayon sinasabi ng iba ano po, na ito, ang Kamara, pag nag-uusapan ng accountability, napakasipag nila sa accountability ni VP Sara. Dito, nag-uusapan accountability ng mga sinasabing kung ano, ang ginamit ng Presidente, feedback, SOP, etc. Katiwalaan sa government infrastructure projects, particularly po sa flood control. Doon po sa accountability issue na ito, palagay po ninyo, sino ho ang may karapatan na mag-imbestiga nito sa Kongreso? Sa akin kung panibala o kung unang-una, gusto ko munang malaman yung mga may ano na talaga, may mga magsabi na. Diba? Diba? Kaya PB Sara, wala pang mga nabuksan na bank account, pero hindi na. Palakpakan mo natin yung mga ipong politiko. Ang sabi nun ay hindi tayo yung parang nagluwig na. Yan, titignan na po natin agad yan. Galing sa'yo, Richard, Brad. Galing sa'yo. Seryoso. Galing sa'yo para hindi tayo mag-Richard. Ano ba ginawa ko? Diyan sa committee mo, nung nagdaan ng Kongreso, nung pinag-usapan niya kay Bibi Sara, hindi ba with sa atin yun? Pero kung paniniwala ang aming pong committee ay may para naman para polisiya natin. So, ang pong komite, yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mga imbestiga dito. Ang inyo, bubuin lamang ang buong mga dito ng komite. So, sa tingin po ng pag-siguro na magiging accountable dito ang mga posible na makasakot ay miyembro mismo ng Kongreso. Paano po magiging action po niya? Kasi it's one of your own, or some of your own, ang magiging subject ng investigation. Kung hindi matatama ako ng mga pamiyembro natin, wala po tayo magagawa. Ano po gagawin natin dyan? Unang-una naman po, lahat naman po ng ating committee meeting, kaya lahat naman po ng ating committee meeting live at ito yung pinakikita po natin sa taong bayan. So, siyempre, kung sino po ang tatamaan, wala po tayo magagawa. Kung mo ang nabasa yung President Congressman, yung speech ni Presidente, yung siya nasabi po sa kaya nito. Ako po yung nagdodon, hindi ko naman po, yung transfer ko, hindi ko pa kaya masyado yung hindi ko nabasa. Pero maliwanag naman po yung pinakit na ating Pangulo. Kasi sabi ko kasi, meron po nakatasan niya ng DPWH ay yung isang politiko ako sa akin natin ni Secretary Bono sa regional nila na mga indupon, positive po na nag-aaral sa mga proyekto po sa bawat regions ang mangunguna sa investigasyon. Doon po sa aspekto nyo, meron pa kayong masasabi na mismo DPWH ang mag-iimbestiga? Well, siguro, aangayin mo natin kung ano rin ang magiging resulta nila. Pero meron po kasi akong isang nakikita rin sa isang speech ng ating presidente. Yung pong bumagsak na tulay. Opo, okay. Kaya dito, parang ito, bukod dito sa flood
hindi mo na siguro kailangan mag-imbestiga. Kumbaga, itong investigasyon na to, na merong dapat managot dito. So ano bang ano natin dito? Ano ba dapat natin gawin dito? Opo. Eh, baka mami parang gawin lang yata dito. Yung mga po, no? Sabi nga ni Pangulong Marcos, 10 years in the making. Bakit kung magtatang gano'n, ano ba yung gawin ginamit sa bumagtat? Sige. So, yan po, laro, isa sa mga agenda ko ninyo, Congressman. Ako po ito,